Hello mga ka-offloader! Welcome back to my channel. Thank you very much sa mga viewers at subscribers natin dyan. So today is May 8, 2026. So pag-usapan naman natin yung mga blue chip stocks o top gainers natin ngayong araw na to sa Philippine stock market. So meron tayong Lucio Tan Group, Ginebra San Miguel, OGP, APX Mining, Converge, Information, Maynilad at bonus si Spinic. So yan yung mga pag-usapan natin, ang mga top gainers para ikaw naman ay maging gainers din. Kung ikaw ay isang OFW, ikaw ay isang Pilipino na gustong mag-invest sa Philippine stock market, paano tayo kikita dito? Mayroon talagang pira dito mga ka-uploader. So bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Pakipindot ng subscribe at saka yung bell button. Marami tayong mga videos din. Mayroon tayong 20 subscribers at 86 videos. So mayroon kang mapupulot diyan paano magbasa ng chart, mga anong magandang stocks, paano mag-open ng account para makabili ng mga So, yan ang puro tayo dito So, Philippine stock market is 6,031. Down siya ng 0.04%. So, financial, industrial, services, mining ng kulay green. Down naman ang holdings at saka properties. So, ito yung mga most active ngayong araw na to. ICT, walang angat na. So, yan siya, kulay verde, ISIN, PDO, mangat siya ngayon. Maynilad, Pure Gold, parang binawian tayo Down siya ngayon. THI, MBT down pa rin si MBC, GFC. Ito naman yung mga advanced decliners naman yan. Basahin nyo na lang. So, umpisa tayo kay Lucio Tan Group. So, si Lucio Tan Group na vlog natin last dito. Ilang araw na ba? Isang linggo na yata. So, yung target price ni BDO is 15. Na-hit na yung target price na yan. So, gagawa tayo ng, hindi natin update anong target price ng ibang broker. So, delete natin yung mga drawings na yan dahil na-hit na yung target. So, para malinaw kayo, makita nyo paano anong ginagawa ni ni Lucio Tan. So, si Lucio Tan ay gumawa siya ng bullish flag pattern. So, bullish flag pattern, ganun yan. May poste ka. Parang flag lang din ng Pilipinas. Mayroon kang, di ba? May poste yan. Yan yung poste natin. Tapos, ito yung bandila. So, ano bang, natin? Saan ba tayo gagawa? Pwedeng diyan. Tapos, kopyahin natin to siya. Ganyan, diyan natin ilagay. Pwede dito, pwede diyan. Nasa iyo na yan. So, diyan lang muna tayo. So, yan. May nakubuo tayong plug. Ito, yan, plug na. So, ang kasunod yan, pag plug, ang target price niya, hihiramin natin itong poste na to, i-project natin o dalhin natin doon sa taas. Kunwari, mag-breakout siya diyan. Pwede naman diyan mo ilagay yung pero dito lang muna tayo sa baba para para hindi gaanong sobra-sobra. So diyan lang muna So yung target price natin sa ngayon itong top resistant line na yan. Kasi kung napapansin nyo, si LTG pag dumating dito bumababa siya Tapos pagdating naman dito umaakyat Tapos pagbalik bumaba ulit, umakyat ulit. So ibig sabihin dito yung trend line niya. Talagang diyan siya. Pagdating diyan, bumababa. So, maaaring pagdating niya dito sa taas, pwede ding bumaba yan. Maganyan. Mag-conso siya sa channel niya, pero pa-upward direction ang channel. So, hindi natin alam kung saan, kailan siya lalabas dito sa channel na yan kasi parang maliit pa Kadalasan kasi, at least 3/4 nitong poste mo Yung niya diyan, yung plug. So, titingnan natin kung baka malakas talaga siya. So, maaari talagang umataw yan.
So, balik natin yun. So, para malaman natin yung huling vlog natin, so lagyan natin dito, ano, yan, yan. So, baka magpunso-punso lang yan si, ano muna dito, si, kung gusto mong kumita ka agad, mag-take profit ka pagdating dito. Kung dito ka nakabili, pagdating dito, binta mo siya kasi baka bababa, o at least kumita ka na, di ba? Sigurado, sayang kasi pag, ayan, no, 13%, sayang kasi yung 13% na yan kung pagdating dito hindi mo binta, pag bumaba, binalikan ka ng presyo, di ba? Nawala yung kinita mo dito na 13%. Samantalang pag bininta mo dito, tapos pagbaba niya, bilhin mo ulit siya. Yung capital mo na dati na 10,000, kumita siya ng 1,300. So naging 11,000 ano, yung puhunan mo. Kasi kumita ka na eh. So, kasi tumubo na siya ng 13%, what is 13% of 10,000, di ba, mga 1,300 din. So naging ano na yung capital mo, tumubo siya, lumaki. Pagbagsak diyan, so hintayin mo bumagsak, saka mo bilhin or maghanap ka ng ibang stock na naman na kasi matagal-tagal pa rin yan bumaba eh. Kung hintayin mo, sayang yung mga araw ba, mayroon namang ibang stock na ano. So panoorin mo to, huwag kang umalis na tuloy-tuloy lang tayo para malaman mo naman kung ano namang ibang stock na pwede mong bilhin. So yan si ano, ang long-term target natin is 20 dahil dito sa itong isa dito, sell order block na nasa 20 na kailangan i-liquidate ng mga will investor o yung mga tinatawag nating mga foreigner na investor, ano. So tingnan natin si TradingView kung meron ba tayong target price ni TradingView kay Lucio Tan Group. So wala tayong nakikitang target price. Strong buy lang siya. So tingnan natin sa maghanap tayo sa mga broker natin kasi na-hit na yung 15 pesos na target price. So yan si Lucio Tan. Next is si Ginebra San Miguel. Kung ikaw naman ay fanatic ng mga Ginebra fans ka ng basketball, bakit puro ka lang sa basketball? Pwede namang bilhin mo yan sila para kumita ka din. Isa pa nito, mamimigay sila ng 4.5 pesos kada share na hawak mo ngayong 8 June. Ang bayaran 5 June 26. So dapat bumili ka sa 17 May 26 kasi ex-date na yung 18. Hindi ka na pwedeng makaabil. Pwede kang bumili pero hindi ka na makaabil nitong 4.5. So bago mag-18 bibili ka. Pinaka-last mong pagbili ay 17 May 2026 para kumita yung pira mo. Paano ba yan kumita? So yung 10,000 pesos mo, pag binili mo kay sample lang tayo ng 10,000, doon tayo sa mga katotohanan para na kasi marami mga baguhan takot na mag-invest ng malakihan. So 10,000 lang muna tayo. So kung may 10,000 pesos ka, para maabil mo yun, bumili ka lang nasa halagang 280, kunwari 280 ang presyo, 280 lang kasi para hindi tayo mag-type ng 0.8. So meron kang 35.71 na board lot. So share. So si parang 30, ang maging buo dito is 30 lang eh. Ang minimum yata niya is 10. So 30 lang ang makuha mong share. So kung meron kang 30 na share, tapos namimigay siya ng dividends na 4.5, so ang matanggap mo diyan is multiply mo ng 30, ang 4.5, ang 30 ng, so meron kang 135 pesos. So yung 10,000 mo, kumita na siya ng 135 pesos. Pero kung may 20,000 ka naman, times to mo yung 135. So kung may 100,000 ka naman, times 10 mo yung 135. So ibig sabihin, yung 100,000 mo, kumita siya ng 1,350. Kung yan ay hindi mo kikitain yan sa bangko, So tingnan natin yung chart kung anong ginagawa ni Ginebra. So dati vlog natin, baka gumanon bababa kasi dahil ditong
nitong may demand dito, kulay green tong gray dati eh. So bumaba nga siya doon, umakyat, pero tumuloy siya, no? So bullish siya. So nandito yung trend line na ginawa niya, gumawa din to siya ng bullish plug eh. Para katulad nung ginawa niya kay Lusutan, di ba? So target price naman natin dito, kung diyan natin ilagay, ganun din, gagawa yung poste mo, hiramin mo dito. So tanggalin mo natin yung inverted cap. So ganyan yung So pag dumiritso yan sa taas, ang target may hit niya is 400 plus. So target price ng mga broker, wala tayong nakuha. So trading view na lang. Si trading view, ang target price is wala din, Pero yung natin dito, long term is itong bullish plug pattern nga na 400. So ibig sabihin, kung bumili ka dito kay Hinebra, yung 10,000 mo, kumita siya ng pag na-hit yung 1 year after, na-hit yung target price natin na nabusog ako sa sa melon. So 400, target ng 400 dito meron kang 48%. So para madali yan, 50%. So kumita ng 50% yung 10,000 pesos mo na kapital. Ano bang ibig sabihin yan? Ibig sabihin, yung 10,000 mo, after 1 year, kung 1 year man talaga mahitong natin, kumita ka ng another 50%, which is kalahati ng 10,000 mo. That is 5,000, di ba? Plus yung maliit na 135. So maliit lang yan. Pero dito sa capital appreciation. So ito yung nakaganda sa mga company na namibigay ng dividends, tapos umaangat ang presyo, di ba? So ibig sabihin yan ay lumaki yung pera mo. Kung titingnan mo si Hinebra San Miguel, nag-umpisa siya dito, paakyat siya. So puro akyat pa yung ginagawa niya. Wala pang signal na nagpapakita na pababa siya. So maganda ang niya kasi kumikita naman talaga to. Alam niyo naman yung San Miguel eh, di ba? So darating ang araw naaabot ito ng 400. Sayang naman kung hindi mo siya i-grab ang oportunidad na kumita ka, di ba? So yan si Hinebra San Miguel. Next naman si OGP. So si OGP ang isang mining Oceana Gold. So mga ginto yung non-energy minerals, precious metals. So yun, mining siya, mga ginto. So meron siyang ipamimigay naman ngayon na dividends ngayong June 17 ang bayaran. So X naman niya is 19, 20. So 19 bago mag 20 kailangan mong bumili. So 1.185 naman ang ibibigay niya, So ganun din 'yun. Kung may 10,000 ka, kumita ka pa rin ng 100 plus. Tapos capital appreciation naman 'yan. Pag-angat, ibig sabihin pag-angat ng iyong capital, yung puhunan. So target natin kay OGP, wala tayong target price. So ang target natin price kay OGP, ito lang muna. Trend line natin kung saan to siya tatama ba. So baka by 50 tatama dito siya sa 50 kasi ang trend line naman niya ginagawa is pa-upward na channel, di ba? So pagdating dito umaakyat yung presyo, yan umaakyat. So dito naman pagdating dito sa taas bumababa. So hintayin mo dito, ganoon din pag nandito na ay take profit ka na kasi yung pattern nga niya, pagdating niyan, gumaganon lang, bumababa, umakyat, di ba? So, target price ni OZP sa TradingView, kung meron ba? So, meron tayo nakita. So, 44.85. So, ang target price niya, so dito banda. So, ito yung target price niya diyan. So, 44.85. All-time high pa naman to, parang ito yung So ito talaga yung niya, pinakamataas niya, all-time high. So diyan ang target price niya, pero sa atin is 50 yung target price natin. Pinasobrahan natin kasi dahil nga sa pattern. So
Yan si OGP. Next naman is parang umangat yung mga minings dito eh. Ito si Apex mining din. So precious metal. So parang humataw yung mga mining. Tumaas yata ang gold ngayon ah. So last nating vlog kay tawag nito. Tandaan mo natin to kay ano. Ilipat mo natin to kay dito na tayo. Para matandaan natin kung ano yung huling vlog natin. Saang presyo tayo tumigil. So, yan. Kay OGP. So, Apex naman, last nating vlog kay OGP, Apex is dito sa itong kandila na to. Sabi natin na akyat lang yung ano niya, ano. So, tanggalin natin tong mga ano natin para makita nyo ng malinaw. Na-break na yung mga ano eh. Meron ba tayong target price dito? So, meron tayong target price kay Apex is 17. Na-hit na yung 17, ano? So, burahin na natin itong mga during lahat para malinis. Kasi na-hit naman yung ano, target price. So, yan siya ngayon. So, na-hit ng target price. Ang indicators natin na order block na wala. Ayan. So, ang mangyari gawin nito ni Apex, ito na rin to. All-time high na rin to niya eh. Pinakamataas eh. So, maaaring gagawin niya, nasa weekly pala tayo. So daily tayo. So, ito, pag nakita mo, gumagawa din siya ng bull plug. Ang ginawa niya. So, ganyan. Pwedeng ganyan, ano. Tapos, pag nasanay ka na madali na lang connect mo lang yung dalawang points na yan. So, ganyan. Pwedeng ganyan. Pwedeng dito lang muna tayo para hindi ganong malalim. So, yan. Tapos, yung poste mo naman, ito naman yung poste mo. Umpisa dito, yan. Plug na, di ba? So, ibig sabihin, pag hinira mo tong poste na yan, pwedeng umangat dyan. So, mag-break out. So, nasa 25 ang kanyang target price base sa pattern niya na ginagawa. So, namigay siya din ng noong May 27 April noong ng dividends na 0.615. So, ganun din yun. So, yan si Apex, ang target price natin na aangat siya sa So, daily time frame lang tayo tumitingin kasi wala naman tong ang kasi PSI medyo mabagal naman siya. So, hindi na kailangan mo hindi siya tulad ng US market na humahataw yung mga presyohan sa US market na tulad kagabi, yan 117 si EGL. Tapos yan yung mga presyuhan. So, kaya daily time frame lang tayo. So, next naman ay si Converge. So, last nating vlog kay Converge is ditong banda na magko-form siya ng W maliban sa channel. So, 20 ang target price natin. Yun pa rin, maintain pa rin natin yung target price. Dahil kamo magpo-form siya ng W. Yun yung pattern na tinatarget natin. So, last nating vlog, medyo mabagal si ngayon na mag-punso-punso siya dito. Kung titingnan mo yung na yan, maraming so burahin natin. So, burahin natin to. So, ito, burahin natin para So, ito, meron tayong resistant yan. Nasa 12 or 13. May support naman tayo dito sa 12 naman. So, sa 13, kailangan niyang i-break tong 13 para talagang hahataw na yan. Kung bago ka lang, mas maganda, hintayin mo muna ma-break tong 13. Siguro dito sa, para sigurado, dito sa 13.5 na ang presyo, kailangan mo na magkaroon ng isang kandila dyan. Kunwari may kandila dito. So, dapat may kandila dyan na niya. Yan, mayroong kandila dapat dyan. Yan, dapat may ganun. Tapos, sumunod pa rin. Gumanon yung sumunod. Ay, nabura. Saglit lang. Huwag kang umalis. Yan, dapat dapat maganyan yung kandila para siguradong
ano na siya, no? Bago mo siya pasukin, kailangan ma-break talaga niya itong 12.9. So, para sigurado ka na talagang angat siya. Kasi na-break na niya eh. So, feeling umangat talaga dyan, di ba? So, yun yung ano natin kay Converge. Pero, bago lang ang lahat, baka nagsawa ka na, subscribe ka naman sa ating channel bago ka umalis, ano? Subscribe. So, para mainganyo ka, tuloy mo lang ang papanood natin. So, ayan yung ano natin kay Converge. So, prahin natin tong ano, dalawang kabila na yan. Kasi hindi pa naman nangyayari yan. Ano lang natin yan na sample. So, yan si Converge. Target price natin kay Converge is nasa 20 pa rin dahil nitong pattern niya at saka sa mga broker natin 20. So dito kinuha yan bakit 20 ang target price ng ating mga broker dahil nitong sell order block at saka nagpo-form siya ng W. Maganda siya pasukin kasi yan mo namimigay siya ng ano pero hindi naman siya bumaba eh. Nung up, meron kasi iba na pag X na marami nang lumalabas eh. So ibig sabihin ito si Converge mayroong pag-asa talagang lumipad kasi nandiyan pa rin yung ano eh, walang gaanong bintahan eh. Kasi minsan kasi pag after ng X, marami talagang lumalabas eh. Maganon, bumabagsak yung presyo eh. Pero ito, nandiyan lang siya eh. So nasa loob siya ng consolidation area, no? Na kailangan niyang i-break yan. So, yan si ano natin, si tawag nito, si Converge. Next naman is si Maynilad. So, si Maynilad, hataw na hataw. So, gaya ng sabi natin, gumaganon yung presyo, puro akyat-akyat na eh. So, mayroon na tayong hawak kay Maynilad, pinasok na natin, may konti tayong nakuha. Nagbinta tayo doon sa mga yung hindi naangat. So, binili natin dito, so mayroon tayong 900 na share. So, long term natin to, maganda naman to sa long term kasi Maynilad is about too big, ano? So, diyan natin lagay yung huling ating vlog sa presyo. Ang tinatarget ko dito kay Maynilad, mayroong target price siya sa kay BDO na 22, which is na-hit na yung 22, nasa 23 na nga eh. So, ang ano ko dito, long term kay Maynilad is gagawa siya ng Elliott Wave. So, meron tayong videos niyan, yung pinaka-popular natin na videos, ito, Elliott Wave, paano gamitin. Panoorin mo to siya, hanapin mo lang yan, search mo paano gamitin ang Elliott Wave sa Philippine Stock Flow-Chart Market. So, para matuto ka mag-awa ng, so paano siya, ang ano lang dito, gumawa siya ng 5 points yan. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, hindi pa natin alam kung saan yung point 3. Pero ang kadalasan kasi sa point 3, mahaba siya dito sa 0 to 1. So, ang 2 to 3, pinakamahaba siya. So, ibig sabihin, dapat susubra ka dito sa taas ng 0 to 1. Kung ilan yan siya, kung 58%, ibig sabihin, from 2 to 3, at least more than 58%. So, mga sabihin, 75. O, ganyan, 81. So, pwede naman sa Fibonacci natin titingnan din kung saan yung ano niya, Fibonacci, so 100, so 161 dito. So, kailangan sumubra siya sa 28 kasi nga para mataas siya kaysa sa dito sa 0 to 1. So, ang target price natin ngayon ay wala pa tayong ganong nakikitang kasi walang baguhan lang to siya so wala kang mapagbasihan dito sa kaliwa so hula-hula na lang yung target price niya dahil sa natin. So sa ngayon diyan lang muna sa 30 ang target price natin kay tawag nito kay Maynilad. Yan. So minimum yan nitong 50 minimum, parehas yan diyan. So, pero kailangan siyang lumagpas talaga. Si TradingView, kung mayroon ba, parang wala din yata. So, strong forecast.
forecast niya, sabi niya 25.5 at bababa sa 20 yung ano niya forecast. So pwede naman yan kasi ang presyo naman talaga is akyat baba lang naman yan. So hindi rin siya unhealthy kung hindi siya unhealthy. Hindi siya healthy kung walang bababa hindi siya baba. So pwede din yan yung pagdating sa 25 nga dito, ito pwedeng bumaba naman siya sa dito, mag-resist siya diyan. Ito dapat mag-resist siya diyan yung tawag niyan. Pwedeng gumanon yan. So, sabihin natin 25 ang ni target tapos bumaba daw sa 22. Parang ganon yon. So, nag-resist siya dito sa 22 na yan. At pwedeng bumalik doon sa diretso sa taas. So, yun yung target price natin kay Maynilad is 30. So, maganda to, long term. Basta pag kumita ka, pwede ka mag-take profit. Tapos, pag bumagsak, pag mababa na, pwede mo bilhin ulit para naman lumago yung kapital mo. Ganon yun eh. So, bonus natin si Spinik. Ano bang ginawa ni Spinik? Na mayroon tayong pictures dito kay Spinik kahapon. Ito, kumita tayo ng 7,000 kay Spinik at saka kay Pure Gold. So, mayroon tayong kinita dyan. So, si Spinik ngayon ay nagtuloy-tuloy na pumapayagpag. Dito yung huling vlog natin. So, ito, umangat si Spinik. So, ang ko dito kay Spinik kasi long term ay gumagawa siya ng cap. Ito. So, yung niyan, cap na yan is pwedeng dumiretso yung price niya. Pag ma-hit niya diyan yung presyo, pwedeng gumawa siya ng candle. So, mag-consolidate yung presyo muna diyan bago siya hahataw ulit, doon sa taas. Trace yung target price natin. Bonus lang to, So, meron tayong hawang na 34,000. So, meron na tayong kinita naman dito. Umangat yung kinita natin, hindi naman natin bininta kahapon yung 5,000. So, naging kumita naman tayo another is mga 7,000 na to eh. Kasi nasa 1.52 tayo. So, umangat. So, tingnan mo, di ba? Kung kumikita talaga, mayroong pera dito sa stock, basta marunong ka lang tumingin. Paano naman marunong tumingin? Baguhan ka subscribe ka lang sa ating channel para tuloy-tuloy ang inyong pag-aaral sa ating panoorin mo yung mga videos diyan. Baka gusto mo, wala kang time. Friday ngayon, mga ka-OFW, So maraming salamat po sa inyong pagpanood sa ating mga sana naman magtuloy-tuloy lumago ang ating channel. So sa mga gustong mag-open pala diyan, kung natapos mo tong natin, ito yung mga brokers. So yan sila video. Pag-usapan natin ulit yan. Gagawa tayo ng videos tungkol sa mga brokers. So maraming salamat. Adios mi amigos, mi amigas, babush.